Sa kabila ng pinababang taripa sa mga imported na bigas, hindi pa rin bumababa ang presyo nito sa merkado. Batayan sa monitoring ng isang grupo ng mga magsasaka. Narito ang balita ni Carla Abellana. Kung titingnan natin yung retail price, hindi pa rin bumababa. No? Nasa 45 ang regular, well mill, nasa 50 to 52 pa rin ang presyo. So, hindi masyadong gumalaw yung presyo in spite of malaki ng binabato sa tariff ng price. Dismayado ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG sa mataas pa rin na presyo ng bigas sa merkado. Batay sa monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro pa rin sa 42 pesos hanggang 64 pesos ang kada kilo ng imported rice. Sa kabila ito ng pag-angkat ng nasa 1.5 million metric tons. Ang pumasok na is 1.15 million metric tons or 23 million na kaban na bigas. So, in spite of that, hindi pa rin bumaba yung retail price natin, yung imported. And ang atin binibigay sa kadiwa is yung galing dun sa local produce natin. Sinabi ni SINAG President Engineer Rosendo So, patunay ito na hindi nakatulong ang pagbaba ng taripa sa mga inaangkat na bigas na ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA ay bababa ng 5 hanggang 6 na piso kada kilo. Nagdulot lang din anya ito ng pagkalugi sa pamahalaan. Nawala yung 6.2 billion, no? Sa ngayon, yung 3 buwan na-implement yung etong pagbaba ng taripa. So, sinasabi natin, kung up to end of the year pa, abot ng 12 to 15 bilyones ang nakikita natin na mawawala dun sa collection ng tariff. Dagdag pa ni So, ang target na 29 pesos na presyo ng kada kilo ng bigas ay hindi mangyayari dahil sa pagpapatupad ng pagpapababa ng taripa. Naniniwala rin si So na palpak ang pagpapatupad ng EO number 62 o ang pagpapataw ng mas mababang taripa sa mga inaangkat na ilang agri-products kabilang na ang bigas. Yeah, yun ang ilano natin kasi ang unang commitment nila is by August. Baba na yung presyo. Tapos, in-extend nila ng September. October na tayo ngayon di ba? Sabi nila, October. So, wala pa rin nangyayari. Samantala, umaasa naman si So na papaboran ng Korte Suprema ang kanilang inihaing temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng Executive Order number 62. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahala, Carla Abellana, SMNI News.